Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyo, mga Hudyo, na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, gayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ninyo ng magandang gabi. Yan. Magandang gabi sa mga nasa balcony. Kaway-kaway naman po tayo dyan. At sa nasa orchestra, magandang gabi po. Yan, ito pong orchestra namin. Balcony yung nandun sa labas. No? Ganito po kami, karami. At ganito kasiksik ang aming simbahan. Magandang gabi po. Ang gaganda, no? Dasal kayo, wag uulan, ha? Nagsisimba na tayo, nagdadasal pa, no? Kasama po iyon. Sabi nila, life begins at 40. Tama po ba yon? Sino po ang mga 40 na dito? Taas nga ang kamay. Hello. Aba, ang babagets pala ng bisita ko, no? Kahit si Nanay Shoni, ayaw magtaas ng kamay. Sabi nila, life begins at 40. Totoo po ba yon? Hello. Ngayon pa lang po ako magpo-40, kaya hindi ko pa masagot. Ha? Tulungan niyo ko, life begins at 40. Sabi nila. Pero para sa akin, life begins at 16. Nararamdaman ko react ng batchmate ko no? Alam ko na yan. Father Arnel, alam ko ako pinakabata sa atin. No? Sa aming magkakaibigan, ako po ang pinakabata. Pero ako po pinakamatanda kung magsalita. No? Okay na. Ganyan na ba? Pagsalitaan ko tong mga kuya ko, para ako yung matanda. No? Pero ako po yung pinakabata. No? Sabi ko, life begins at 16. Hindi dahil tumi-teenager po ako at nagfi-feeling 16 years old. Pero life begins at 16 dahil noong July 16, 1985, ako ay ipinanganak. July 16, 1985. At sa loob ng 16 na taon, 16 years, namuhay ako kahit papaano ng komportableng buhay. Salamat sa aking mga magulang, sa kanilang pagsusumikap at komportable kahit papaano ang aking buhay sa loob ng 16 na taon. Pero noong ika-16 na taon ko, edad 16 na taon, nawala ang lahat.
nanay ko nandito, kinuwenta ko 16 years. Nalugi ang negosyo at nagbago ang lahat. Sa edad na 16, nagsimula ako ng bagong yugto ng buhay. Mula sa isang exclusive at private school, napunta ako sa isang government school. Hindi ko po minamata or hindi ko po minamaliit ang mga nasa government school, pero ikinukumpara ko lang. Mula sa all-boys school, napunta sa isang co-ed. Mula sa school service, nag-commute. Life begins at 16 nga talaga. Natuto ako ng maraming bagay na hindi ko kinamulatan. Kahit mahirap, hindi ako nagreklamo. Tuloy lang ang buhay. Laban lang sa buhay. Life begins at 16. At noong taong 2016, matapos pagdaanan ang napakadaming pagsubok at paghuhubog, ako po ay naordinahang pare. Life begins at 16 na naman. Mula sa pagiging laiko, ako ay naging pare at simula na naman ng bagong buhay. Mula sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Santa Mesa, napunta ako sa Quiapo. Naging IT director kahit hindi ako IT graduate. Life begins na naman. Simula na naman ang bagong buhay na bago sa akin. At mula sa Quiapo, nailipat ako sa Ermita kay Nuestra Señora de Guia. At nadagdagan pa, naging chaplain ako ng Philippine Women's University. Walang katapusang bago, pero tuloy lang ang buhay. Hindi na sa akin bago ang magsimula. Sa unang pagkakataon, ako ay naging kura paroko. Hindi ko po inaasahan, pero salamat at napagkatiwalaan. Bago na naman sa akin ang buhay na ito. At sa hindi ko inaasahan, ka-birthday ko pa ang kapistahan. Hindi ko alam kung mapagbiro ang Diyos o plano talaga ito ng Diyos. July 16, ang pagtatalaga ng Nuestra Señora de la Soledad bilang isang parokya. Alam niyo po, pinagdiriwang namin ang kapistahang ito dahil mahalaga ito sa aming mga tao. Mahalaga ito sa aming mga parokyano. Ang tagal po nilang inintay ito na maging parokya ang aming simbahan. Ngunit dahil maliit ang simbahan, nanatili itong kapilya. Pero isang araw, nang bisitahin ng dating Arsobispo ng Maynila, ng Cardinal Gaudencio, nagbago ang timpla. Nakita niya na ang sigasig ng mga tao at ang mga naglilingkod, yun siguro ang kanyang napatunayan na ang simbahan ay hindi lugar kundi nananampalatayang sambayanan. Life begins at 16. Ngayon, 16 na taon na pinagdiriwang ng aming parokya, ang aming simbahan na naging parokya. May bago na naman pong hamon sa amin na sisimulan. Hindi lang isang bagong buhay sa akin bilang isang pura paroko, kundi isang bagong simula para sa isang bagong simbahan. Opo, bagong simbahan. Huling beses na, Hari Nawa, huling beses na naming magdiwang ng kapistahan na nasa labas ang aming mga lingkod. No?
konti na lang. Papasaan pat makakaraos din, no? Papasaan pat makakapagsimula din tayo ng bago. Ngayong 16 na taon natin bilang parokya, sisimulan natin ang bagong simbahan. Life begins at 16. Pero ang totoo, hindi nakabase sa numero ang simula ng buhay. Nagsisimula ang buhay kapag ginawa nating misyon ang ating buhay. Kapag walang misyon ng buhay, wala itong kabuluhan. Kapag walang misyon ng buhay, wala itong kabuluhan. Misyon dahil bigay ito ng Diyos, tinanggap lang natin. Trabaho ito ng Diyos, pinagsusumikapan lang natin. At gawa ito ng Diyos, binubuo lang natin. Maraming buhay, pero walang buhay. Dahil lumilipas lang ang araw ng walang kabuluhan. Natatapos ang lahat, pero walang pinag-aalayan. Dahil ang buhay ng buhay ay nasa misyon. Ang buhay ng buhay ay nasa misyon. Life begins at 16. Ngayong 16 na taon na anibersaryo ng aming parokya, magsisimula po kami ng bagong simbahan. Kanina, hiniling ko po, ipagdasal niyo po ako at ipagdasal niyo po ang aming parokya. Opo. Ngayong taon, sisimulaing gibain ang aming simbahan. Magkakaroon po ng bagong simbahan at sa paggiba namin, kami ay magsisimulang muli sa isang bagong simbahan, mas malaki at harinawa, wala nang magsisimba sa labas. Kahit umuulan, kasya na kami sa loob. Paano mangyayari yon? Sa tulong po ninyo. Sa tulong po ninyo. Sa tulong ng mga taong gagawin ang aming simbahan na kanilang misyon. Mga kapatid, nagsisimula ang buhay kapag ginawa nating misyon ang ating buhay. Walang misyon, walang kabuluhan ang buhay. Amen. Amen. Maligayang kaarawan sa iyo, aming butihing kura, Reverendo Padre Danichi Uy.
Hindi nyo ba sisingilin yan sa parish? Hindi. Salamat. Ay, salamat. No? Sa punto pong ito, nais ko muna po pasalamatan ang mga tao na naging bahagi ng kasaysayan ng ating parokya. No po, nais ko po munang pasalamatan lahat ng mga lingkod na nagbigay ng kanilang sarili bilang isang misyon ang kanilang paglilingkod sa ating parokya. Palakpakan po natin ang lahat ng mga ministries. Ayoko na po isa-isahin, baka may malimutan ako at may magtampo. Pero alam ng Diyos ang kabutihan ng inyong puso. Alam ng Diyos na ginagawa niyong misyon ang paglilingkod. Maraming salamat po sa akin, mula sa aking puso. Alam niyo po, hindi ako marunong maging parish priest. This is my first time. Kaya kayo nagpapadali ng aking buhay. Kayo rin po nagpapadali ng aking buhay. Pero salamat. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. At ganun din, nais kong pasalamatan, alam nyo po, yung mga tao na hindi natin nakikita. Hindi multo po ito, no? Hindi natin nakikita pero sumusuporta po sa atin. Noong mga panahong namumroblema ako, no? Noong mga panahong natatakot ako kung mapuputulan ba tayo ng kuryente, saan ko ba kukunin ang lahat? Nais ko po magpasalamat sa mga mahalagang tao na hindi man ninyo nakikita pero sila yung dahilan kung bakit pa tayo nakakapagpatuloy sa ating mga programa at misyon. Kung bakit tayo may mga scholars na linggo-linggo binibigyan ng allowance, kung bakit tayo na linggo-linggo nakakapagpakain ng mga street children, kung bakit tayo nakakapagpakain ng mga preso, kung bakit tayo nakakagawa ng mga iba't iba pang mga programa para sa ating simbahan, sila po yun. Kaya nais ko pong pasalamatan ang mga mission partners. Ate Karina, maraming salamat. Ate Chips, Lord, Ate Leia, Nani, maraming salamat. Wala pa yung Soledad Pledge, hindi na kayo nagsawang tumulong at magbigay. Maraming salamat. Hindi alam ng lahat yon, hindi man nila kayo kilala, pero kilala kayo ng mahal na Inang Soledad. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat kay Nanay Ising, kay Tita Carms, kay Mami Merly, kay Tita Angie, kay Nanay Shoni, kay Sister Cora, sa mga kapatid kong pare na tahimik na sumusuporta sa atin, kay Father Jenny Diwa, maraming salamat sa kanyang chapel. Nagbibigay po yan buwan-buwan. Ganon din kay Father Dave. Buwan-buwan nagbibigay ang Greenbelt. Salamat kay Father Monsignor Reggie Malikdem. Maraming salamat. Tinutuon niya yung sabi niya, tutulungan niya ako. Maraming salamat, Monsi. Maraming salamat kay Therese Sarkina. Maraming salamat po. Salamat sa Kaskasan family. Maraming salamat po. At syempre, nais kong pasalamatan yung isang tao na tumulong sa akin. Siya po yung nagbuena mano. Magaling to magbuena mano. Siya yung unang nagbigay, tumaya sa atin nung wala pa akong hawak pagpasok ko dito. Salamat, Ate Mina. Kailangan namin, mga pare, yung mga laiko na magbibigay din ng kanilang buhay bilang gawing misyon ang pagtulong sa simbahan. Hindi nila ito parokya, pero tinuring nila itong misyon. At kaya tayo nakakapagpatuloy dahil sa mga taong ito. Muli, maraming salamat po sa inyo. At gaya po ng aking nasabi kanina, ito nang simula para tayo'y magkaroon ng bagong parokya. Nais ko pong sabihin sa lahat, sama-sama tayong mangarap, sama-sama tayong manalangin sa isang bagong Nuestra Señora de la Soledad Parish. Nais ko pong ipakita sa inyo ang magiging itsura ng ating simbahan sa darating na taon.
walang iba kundi dahil sa hulog ng langit. Hulog ng langit sa akin yung mga taong ito. Alam niyo po, ako po'y nasa pilgrimage noon. No? Ako po'y nasa Portugal nung matanggap ko ang isang regalo. Ang regalong yon ay maging bagong kura paroko ninyo. Yun yung unang regalo. Pangalawang regalo ng Marian pilgrimage ko na yon ay yung mga taong tutulong sa akin. Tutulong sa atin. Sila yung nakilala ko doon. Kaya nagpapasalamat ako para maging totoo ang lahat ng yan. Maraming salamat, Ate Darlene, Kuya Erwin Shornak, maraming salamat. Maraming salamat, Ate Ann at Kuya Benji. Hindi ko alam paano, pero pinadala kayo ng Diyos. Kami po, lahat yung makikinabang ng simbahan na yan, instrumento lang ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mahaba pa, pero mahaba na rin ang nilakbay natin. And I think deserve ng parokya natin na magkaroon ng disente at mas magandang simbahan. Deserve natin magsimba ng hindi na magdadasal na wag sana umulan. Deserve natin magsimba na magdasal na nasa loob naman tayo ng simbahan. At ito yung aking munting paraan na maibigay para sa ating parokya. Muli, maraming salamat, Ate Darlene, Kuya Erwin Shornak, maraming salamat po. Ate Ann, maraming salamat. Kuya Benji, sa inyong pamilya, makakaasa kayo. Pauulanan namin kayo ng panalangin. Maraming salamat po. Palakpakan naman natin sila. Hindi ko na ituturo kung sino sila dahil kilala sila ng mahal na Inang Soledad. Nais ko rin po pasalamatan ang mga sponsors sa gabing ito, sina Henry Alfaro and family, Joey and Ludi Bulahan and family mula sa Vancouver, Canada. Abot tayo ng Canada. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa paggunita, sa pagtatalaga ng tahanang ito sa ngalan niyang dakila, ay magawad nawa sa inyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At gawin niya kayong maging kanyang tahanan sa pamamahayan ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkakahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pinag-isa ang tanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayong dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.